Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matapag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy, lapit, lapit far, bang bang. Percy, lapit, lapit far. Ang tapang niya'y kakaiba, walang takot sa pagtira. Oh yeah, oh yeah. Kapag mayroong anomalya, ibubulgar niyang talaga. Oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibiso ng walang preno. Maging ito man ay politiko, artista man o kahit sino, masasabugin ang baho nito. Ang lapid fire, walang sinisino. Percy, lapid, lapid far, bang bang. Percy, lapid, lapid far. Percy, lapid, lapid far, bang bang. Percy, lapid. Huwag na huwag kang magkakamali, gumawa na masama, huwag kang tiwali. Ang lapid fire sa iyo ay nakabantay, bawat mong galaw, kinikilatis at hinihimay. Kay Percy Lapid, hindi ka ubra, kanyang ihahayag, mapagsamantala. Magnanakaw at mga walang budi, nagpapahirap sa bayan. Mga mapang-api, mayaman at sikat, artista, politiko, ikaw ay umayos kung ayaw mabisto sa lapid fire. Bawal ang abuso, lilitsyonin ka ng buhay sa bawat komentaryo. Kay Percy Lapid ay pantay-pantay, walang silbi ang yaman sa buhay. Lahat tayo'y magkakapatid, pag-ibig sa bayan, ating tanging hatid. Mga kurap sa gobyerno, ibibiso ng walang preno. Maging ito man ay politiko, artista man o kahit sino, masasabugin ang baho nito. Ang lapid fire, walang sinisino. Percy, lapid, lapid far, bang bang. 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 Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Tayo po ay napapakinggan sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan, alas 10 hanggang alas 11. Samantala, ang ating pong live streaming ay hanggang alas 12 po ng hating gabi.
Muli po tayong tatalakay ng mga paksa na ating pag-uusapan ngayong gabi. At sa mga nais pong magbigay na reaksyon sa gawing kanan ng ating live streaming, meron po tayong chatroom, i-type lamang ang mga reaksyon, atin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At sa mga nakikinig po sa himpilang DWBL, maari po kayong tumawag o mag-text sa 0915-7070-625. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Hindi raw po mga kaibigan lalahok sa revolutionary government. Sa panawagang yan, ang Armed Forces of the Philippines ayon po kay AFP Chief of Staff Gapay. Meron na namang emergency powers na iniisip pong ipagkaloob kay Presidente Duterte itong mga SSB sa House of SSB, House of Sip-Sip Buto, para daw ayusin yun daw mga katarantaduhan at katiwalian sa PhilHealth. Kayo po ba'y naniniwala ron? Meron na pong bagong hepe ang Philippine National Police at nangako siya na magtatrabaho raw para maibalik ang tiwala at respeto ng publiko sa Philippine National Police. Ang problema, 2 buwan lang siya eh. Maliban na, extend siya. Mahigit po 1 bilyong mga equipment ang hindi pa raw na i-deliver sa PNP. 1 billion ano po. At tuloy daw po itong mga projects ng mga kumpanyang may kinalaman po sa mga nagtayo diyan po sa ating mga teritoryo. Dito naman sa lalong-lalo na sa airport na bubuksan daw at gagawin dyan sa Cavite. 20 immigration personnel na sangkot po sa pastillas ang sasampahan daw ng kaso o sinampahan ng kaso. Ang problema, hindi kasama matataas na opisyal. Yung mga kasukasuhan kunya-kunyari ang kaso. Kaya yan po mga kaibigan, sa bandang huli dismiss. Siyempre wala yung mga utak, di ba? Dapat kasama utak. Ang Taiwan alam ba ninyo na magpapalit sila ng passport dahil ika nga po nabuisit na. Sapagkat nalilito raw yung ibang mga bansa sa pagkalito na sila'y China rin. Ayaw nilang matatawag na China. Sila'y inaangkin ng China sa kabila na sila'y lumaya sa China. Bueno mga kaibigan, yan po ilan sa ating mga pag-uusapan. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ayon po mga kaibigan, dito po sa bagong AFP Chief, Armed Forces of the Philippines Chief, at siya po ay nakumpirma na ang kanyang appointment bilang bagong hepe ng AFP sa Commission on Appointments. At doon po mga kaibigan, sa deliberation ng kanyang confirmation ay tinanong siya ng mga mambabatas. Ang sabi niya,
hindi raw niya papayagan ang kanyang mga tauhan ng AFP na lumahok sa anumang kilusan na nananawagan para sa revolutionary government, mga kaibigan. At sa harap ng Commission on Appointments, para po sa kanyang nomination na general. In general, ano yun 4-star, di ba? Brigadier General, Major General, Lieutenant General, pagkatapos General. May isa pa. Marami yan May General Problem, may General Electric, at saka may General Merchandise, mga kaibigan. Ngayon, yun daw, ayon dito kay Lieutenant General Gilbert Gapay, yung pagtatatag ng revolutionary government ay lalong makakapinsala sa halip na makabuti sa kasalukuyang panahon sa ating bansa. Mga kaibigan, yan ang sabi niya. Ibig sabihin, may pasubali rin yun, At this point in time, ang sabi po niya, paano later on, di ba? Yan ang isa sa tinanong sa kanya. Ang sabi niya, we are entitled individually. Anong entitled? Bawal yun. May batas na nagbabawal. Wala kayong entitlement pagdating sa any political activities, mga kaibigan. Especially, itong panawagan na revolutionary government, sapagkat ito ay paglapastangan sa saligang batas. Kung yung mga political exercise, halimbawa mga partisan politics, bawal na nga yan sa sino mang nasa gobyerno, lalo na sa Armed Forces of the Philippines, sapagkat, mga kaibigan, sumumpa sila dyan sa ating saligang batas. Ngayon, sabi niya, we are entitled individually. But as Armed Forces of the Philippines, we will not allow anybody to be part. Dapat alam ng mga sundalo niya ito, di ba? Problema, baka hindi alam ng sundalo mo yan. Kailangan magkaroon kayo ng orientation dyan, sarili, na hindi tayo lalahok sa anumang katarantaduhan na nananawagan na tayo'y magrevolusyon laban sa konstitusyon, at itaguyod natin revolutionary government. Bay, labag sa batas yun, pangalan pa lang, nakakatakot na, revolusyon mga kaibigan we will not allow anybody to be part of this movement and to actively participate in the furtherance of the goals and objectives. Hindi raw nila papayagan ng aktibong pakikilahok at maging bahagi ng anumang kilusan na nagsusulong na matamo ang kanilang hinahangad ng grupong ito na nagtutulak na magtatag ng revolutionary government ayon po kay Gapay. Siyempre, commission on appointments pa lang yan, hindi natin alam pagka kumpirmado na yung after the confirmation is another story. Sabi nga po, di ba? The AFP chief also reiterated his previous stand on calls for a revolutionary government. Dahil nung una, nagsalita na rin siya dyan. Ang sabi niya, the AFP does not support, hindi sinusuportahan ng Armed Forces of the Philippines
itong kilosang ito na nananawagan sa pagtatatag ng revolutionary government. It is, sabi niya ito it is unconstitutional and we find it politically motivated. Ayun po, mga kaibigan. Para daw sa kanila, yan unconstitutional o labag sa konstitusyon. At yan po ay politically motivated. Sabi ko nga, ito nga sabi ni Pangulong Duterte, di ba, noong isang araw, sabi ko nga, yung revolutionary government should not be discussed in sub rosa or secrecy. Hindi dapat lihim na pinag-uusapan. It should be discussed publicly, including the military. Ba hindi? Pag pinag-usapan nyo yan, nagpupulong kayo. Gumagawa kayo ng plano. Pinagbabalakan ninyo ang gobyerno na ibaksak ang konstitusyon. Hindi ba labag sa batas yun? Yun rebellion yun Kung tawagin nilang kaso, inciting to sedition. Mga kaibigan, para sa akin, maliwanag. Dahil maliwanag ang hinihingi nila na revolutionary government, abay, open rebellion yan, mga kaibigan. So, yan po, dahil labag sa batas yung ginagawa nilang yan, pwede silang ulihin dyan Anong sasabihin ni Presidente Duterte? Yan kailangan pag-usapan publicly. Yung pagtatangka na magbagsak ng gobyerno, ang ibabagsak nila yung gobyerno, hindi nakaupo mga kaibigan kung yung nakaupo, ibabagsak mo, di masama, di lalo na yung buong gobyerno ang ibabagsak mo. Di lalong masama yun, mga kaibigan. Kaya, arestado dapat yan. Dapat yun ang tinanong nitong Commission on Appointments, members, isa man dapat doon sa mga membro ng Commission on Appointments. Paano? Merong pahayag si Presidente Duterte na yan dapat pag-usapan publicly, including the military. Anong gagawin nyo in the event na itong mga ito ay dapat, di ba sila sinusubaybayan ng mga military intelligence natin? Kung sa bagay, hindi na tayo, wala nang pakinabang ang bansa sa military intelligence. Katunayan sa mga inchik na sumasakop sa atin, wala Mga kaibigan tahimik ang AFP, pati doon sa infiltrated na nga yung ating military communications, mga kaibigan. Ito balita, dahil dun sa pagkaka-aproba ng bagong telecommunications, maganda na kayo, mga kaibigan. Bakit? May balita kami. Bibirahin yung Smart at saka yung Globe. Itong taong ito, bago matapos ang taong ito. At pagkayang kumpanya na yan ng Incheck ni Dennis Uy na suportado ng Communist China, mga kaibigan, pag yan ay nag-operate na, lalamunin nito yung Globe tsaka yung Smart dahil isasara rin yan. Titirahin yan sa December. Yun ang mga kumakalat na balita, mga kaibigan. Pagkatapos, kontrolado na nilang lahat. Ang information technology sa Pilipinas. Iyan ang pinakaabangan ninyo. At bahala kayo, matulog kayo ng maimbing. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire. Yun ang hindi na itanong
mga kaibigan paano? Paano yung mga nagsusulong nito? Siyempre, nagmi-meeting yan. Di ba? Hindi pwede yun. Labag sa batas yung sinasabi na yun ni Presidente Duterte na it should be discussed publicly. Revolutionary government, publicly. I-discuss mo. Di para kang nagdudoktrina. Hindi ba? Para mong pinapayagan na sila ay mangumbinsi ng publiko na tara, ipanawagan natin, igiit natin, itatag ang revolutionary government. Sipin mo, laban sa gobyerno, panibagong gobyerno, laban sa umiiral na gobyerno, mga kaibigan. Pero hindi laban sa nakaupo. Sabi ko nga sa inyo, kung laban sa nakaupo, labag sa batas di lalo yung buong gobyerno, di ba yun din ang pakay ng mga komunista? Ibagsak ang gobyerno mismo? Hindi ba? Mga kaibigan? Pagka kasama nila yung gagawa ng magbabagsak sa gobyerno, hindi labag sa batas? At kailangan pag-usapan publicly? Mga sira na ba ulo nitong mga taong ito, mga kaibigan? Hindi na ho ito tumutugma sa normal na pag-iisip. Labag na ito sa batas. Mga kaibigan, yung mga ganyan alam mo ninyo, tawag dyan. Natatandaan ba ninyo na patalsik si Justice Corona? Ano naging kaso labang kay Justice Corona? Betrayal of public trust. Di ba ito masahol pa sa betrayal of public trust ito? Kaya lang hindi siya pwedeng ma-impeach. Hindi dahil sa wala sa batas. Kung hindi, hawak na lahat Sino mag-i-impeach siya? Mag-file ka ng impeachment? Pagka-file mo, pupunitin lang ng Kongreso. Anong impeachment? Pero labag sa batas yun, At yung gagawin mo, halimbawa, nag-file ka ng impeachment complaint. Sobra-sobra na Patong-patong na ang mga tahasang paglabag sa batas. Ito, katulad niyan, pinapanukala ng mga sip-sip booth. Sabi ko sa inyo walang politiko na naghahangad. Yung wala na, konti na lang siguro. Kung meron man, hindi na sila active ngayon. Kaya ako hindi naniniwala na rin minsan sa mga nasa oposisyon. Masyadong mabagal ang pag-iisip at paggawa ng kaukulang hakbang kung kailan sila magsasalita at kung ano ang dapat nilang tumbuking issue. Mga kaibigan, ito lang sobra-sobra na Hindi naman tayo umaasang i-impeach yan. Kasi nga tanggapin natin ang katotohanan. Dahil na rin sa mga Pilipino. Betrayal of public trust yan. Isipin mo, presidente pa ang nag-uudyok sa kanila. Sige. Ano ba ibig sabihin ng discussion? Paano mo pag-uusapan niya kung hindi mo sila inuudyokan na, sige, ipropaganda ninyo. Diba? Palaganapin ninyo. Isulong ninyo. Mga kaibigan, alam nyo, hindi porke merong sumusuporta, nagiging tama ang mali. Sapagkat, yung pa rin sinasabi natin ang totoo. Ano yung totoo? Yung tama, hindi pwedeng maging mali yun. Yung mali, hindi pwedeng maging tama yun. Bakit?
sapagkat hindi mo pwedeng baguhin ang katotohanan. Mga kaibigan, kahit pa sabihin mong maraming unggoy ang naniniwala dyan na ako naman naniniwalang hindi. Kaya nga ang military hindi sila makapag-commit. Kahit na alam mong ang military, mga kaibigan, walang ginagawa, pero hindi sila makapag-commit. Bakit? Alam nyo kasi, yan, magkakaalaman yan eh. Wala naman public support yan eh. Mga kaibigan eh. Sila-sila lang yan. Kumbaga parang palakayan. Yung mga nagsusulong ng revolutionary government na kokak ng kokak. Yung mga palaka sa balon na nasa loob ng balon. Kaya kokak ng kokak yun kasi akala nila yung balon, yun ang mundo. Hindi nila alam sa labas ng balon, may mundo pa. Hindi ho ba, mga kaibigan? Kung tutusin mo, wala nang public support yan. Alin? Kung credibility lang, wala nang naniniwala sa gobyerno natin. Kaya kita ninyo yung paghalik ni yung halik ni Judas halik sa lupa, mga kaibigan. Mga kaibigan walang naniniwala ron. At lalo pang lumalakas ang paniwala ngayon ng publiko na iba na yung lumalabas ngayon. Maliban doon sa nagsasalita ng walang face mask, iba na ang lumalabas, lalo pagka naka-face mask. Pinagkukumpara sa mga litrato. Dati, mas mataas siya rin sa alalay niya. Ngayon, mas maliit na siya sa alalay niya. Hindi ba? Ano ibig sabihin niyan? Ipinapahiwatig niyan na wala nang naniniwala alam pa naman ninyo, nagkaroon ng survey, di ba? Naniniwala daw ang marami na hindi ka pwedeng magsalita ngayon para punahin mo ang gobyerno. Ito, kamakailan lang nabalitaan ko. Isa na namang veteranong broadcaster ang tinanggal dyan sa himpilan ni Kibuloy. Dahil sa hindi na niya matiis na hindi pumuna sa gobyerno. Isipin mo, hindi naman yung government station. Di ba? Mga kaibigan. Pero yung may-ari, pro Duterte. Katulad yung pinanggalingan ko, di ba? Pro. Tapos nagpapalabas kunyari nung nag-participate sa EDSA Revolution. Paano? Kaya nila nilalabas yun, panabla nila yon. Kung sakasakaling magbago ihip ng hangin, yun na naman ang ipopropaganda nila para nakakabit na naman sila sa bagong administrasyon. Kung sakasakali. Mga kaibigan. Tinanggal daw si veterano ito si Ben Paipon. Mga kaibigan, sino yun? Nung panahon ni Marcos. Nakilala ko yan, panahon ni Marcos. Una niya ang kilala, yung tatay ko. Dahil mga kasamaan nila. Nasabi ko nga sa inyo, nung araw, kahit magkakaiba ng paniwala sa politika, ang mga komentarista, kapag kaya mayroong mga okasyon, nagsasama-sama yan At nagkikita-kita yan. Hindi nag-aaway. Nag-aaway lang sila sa impapawid. Sa kani-kanilang paniwala, mga kaibigan. Pero pagdating sa mga okasyon, hindi nila ginagawa yun. Magkakasama ang turingan nila. Si Ben Paipon. Alam ba ninyo kung sino yon? Nung panahon ni dating Pangulong Marcos.
Opposition yun. Ano katunayan? Nandun niya sa Radio Veritas, mga kaibigan, sa himpilan ng simbahan. Doon niya nagbo-broadcast. Alam ba ninyo si Ninoy Aquino? Yan ang naka-interview yung Radio Veritas bago bumalik sa bansa si Senador Benigno Aquino Jr. Yung mga panahon na yun, yan ang mga broadcaster dyan. Sino ba yun yung namatay? Na naging director din sa sa Bureau of Broadcast. Si Orly, sino ba yun? Kalimutan ko yung pangalan Mga kaibigan, hindi si Orly Punsalan May isa pa Nagaling din sa Radio Veritas. Mga kaibigan, tinanggal doon sa himpilan ni Kibuloy. Mga kaibigan, isipin ninyo yan. Ayaw na talaga nila na may magsasalita o pupuna. Nakita ninyo, bakit nila ginagawa yan? Kasi po, yung himpila, ang daming himpila na ito'y sa kabila. Na napakaraming himpilan ang pinatatakbo ng gobyerno sa ilalim ng Presidential Kawatan Operations Office. Mga kaibigan. Pero bakit nila sinusupil ang kalayaan sa pamamahayag? Hindi nila gagawin yan kung ganun pa kapopular ang suporta at pagtitiwala ng publiko kay Presidente Duterte. Kaya nila ginagawa yan, alam nila ang katotohanan. Yung mga survey, propaganda lang yan. Mga kaibigan. Kaya sabi ko nga sa inyo hindi naman dapat talaga pinagtitiwalaan ng survey. Marami lang matigas ang ulo nagbabase sa survey. Mga kaibigan, bakit nila binubusalan yung mga mamamahayag? Simple lang kundi mga idiot Mga kaibigan Ibig sabihin, hindi epektibo ang mga himpilan na pinatatakbo ng gobyerno. Pero kung makaubos ng pondo, mga kaibigan, sobra-sobra. Nakaw na po Halos Sipin ninyo, ilan ang himpilan ng radyo na nasa ilalim ng PCOO ang nagpapatakbo, yung Bureau of Broadcast na kamakailan lang ay sinita ng Commission on Audit dahil sa pagsandok ng pondo, labag sa batas. Ibig sabihin, irregularity yun. Lalo na nung ASEAN na ginawa dito sa Pilipinas. Mga kaibigan, kulang 1 bilyon 700 milyon ang nawala sa pondo. Mga kaibigan, winalanghiya yung pondo, yung budget. Ang hindi ma-account mahigit sa 700 milyon. Mga kaibigan, ang daming himpilan sa ilalim ng Bureau of Broadcast at ng Philippine Broadcasting Service na sa buong Pilipinas yan iba pa yung Channel 4. Mga kaibigan, ibig sabihin, failure. Yung pagiging failure nila. Kung talagang tutusin mo, mismanage ang tawag doon Di ba? Kasi naglagay ka ng tao dyan. Pagkatapos
wala palang kakayahan na tulungan ng gobyerno, ang administrasyon, mga kaibigan. Ha? Ano tawag mo ron? Mismanagement na maliwanag yun. Pagkatapos, ibubunto nila ang sisi sa mga pumupuna. Ang gagawin, susupilin yung mga nagsasalita, yung mga pumupuna sa gobyerno, para masabing tagumpay sila. Pero lahat ng gawin nila ay palpak. Mga kaibigan, alin? Ako, nilagay ko tao sa Bureau of Broadcast, pagkatapos hindi pinaniniwalaan, abay palitan ko yan. Di ba? Tadyakan ko lahat yan. Mga kaibigan, sipain ko lahat yan. Para saan yung sweldo ninyo? Ang daming pwedeng tumulong sa kanila. Wala. Kasi lahat minure. Nagahari-harian Ang gusto, takutin lahat. Mga kaibigan. Para lahat na, ito lang yung sinasabing sa PhilHealth. Kailangan daw bigyan ng emergency power. Bakit nila naisip yon? Sa palagay nyo? Ito mga betrayal of public trust yan. Sapagkat si Giran, yung bagong presidente, wala akong question sa kanyang pagiging NBI official. Merong mga nagsasabi, yan daw ang itinuro na may pinatay daw yan na pinakain daw sa buhaya. Sabi raw nung matubato. Wala yun accusation pa yun Ang sa akin ito Okay, naging NBI yan. Mahabang panahon. Mga kaibigan, wala namang question dun sa kanyang credibility. Hindi ko kinu-question yun. Ang kinu-question natin ay siya ba'y qualified o disqualified na maitalaga sa PhilHealth? Yun lang naman O di ba binasa natin yung batas kagabi? Hindi siya qualified Wala siyang 7 years of management sa health. Health management ang tinutukoy doon. Mga kaibigan. Wala siya noon at wala siyang experience. Hindi siya doktor CPA siya At saka lawyer. Para sa NBI, ano ba kinukuha dyan sa NBI? Kundi ka CPA, lawyer, o kaya pareho. Mga kaibigan. Bakit? Doon sa PhilHealth ang requirement doon yung 7 years experience sa nag-engage ka sa health practice. Paano ka mag-engage to CPA ka? Di ba? Hindi ka naman doktor o nurse. Kaya wala ka nun. Sana kung albularyo siya. Bakit nila sinasabi ngayon? Kaduda-duda yan. Very suspicious yung emergency powers para lang ayusin yung problema. Di ba sabi nyo, kaya nga nilagay nyo yan para kasuhan. Di ba? Yung mga magnanakaw. Yung emergency powers na yun yung pa magsasalba dyan At saka unang-una, gusto nilang ihanda yung para walang violation sa pagkakatalaga kay Giran. Sapagkat si Giran, as far as the law is concerned, hindi siya qualified. Kahit sabihin pa nilang paulit-ulit, qualified. Nabasa natin yung batas mga kaibigan, lahat ng tinutukoy na requirements
Puro pawang may kaugnayan sa health. O, ano kaugnayan ng abogado sa health? Sana kung doktor din siya. O, mga kaibigan, bukod sa pagiging doctor of medicine, ha? Ang tinutukoy natin, hindi yung doctorate. O. As far as the law is concerned, hindi siya qualified doon sa requirements ng batas. Sa kung sino ang pwedeng maitalagang Pangulo at Chief Executive Officer ng PhilHealth. Madalit sabi, labag sa batas yung appointment niya. Sino lumabag? Yung nag-a-appoint. Mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito ang bagong hepe ng Philippine National Police, si Lieutenant General Camilo Pancrasius Cascolan. Siya po ang pumalit dito sa nagretirong si Archie Gamboa. Dahil po sa mandatory age requirement o retirement age of 56. Ngayon, mga kaibigan, si Cascolan ay qualified din daw. Pero ang ano dito, meron siyang sinabi na siya ay ano sabi niya, na marami siyang gagawin gagawin niya raw ibabalik yung tiwala at at respeto ng publiko sa Philippine National Police. Hari nawa, sino ba ang hindi naghahangad na magawa yan nitong bagong PNP chief? Suportado ka namin kung totoo yan sinasabi mo, di ba? Hari nawa ay magkatotoo. Bakit ho? Dadalawang buwan lang siya. Ngayon, kung extend naman siya, masisira naman yung kwan. Yung sistema ng retirement age dyan sa PNP. Lagi na lang ganyan, di ba? Katunayan nga, sabi ko sa inyo nung panahon ni dating Pangulong Marcos, mga pinaglalabang hindi totoo ng mga nag-rebuilding sundalo nun, hindi naman pala totoo. Yung mga nagkukudeta, di ba? RAM. Puro mga hindi totoo Ano panawagan nila nun? Pagbatikos nila kay Marcos, hindi raw nasusunod. Ang promotion at saka yung dapat na magretiro, sino yung dapat ma-promote, hindi raw lahat nasusunod yun. Pero pagkatapos ng EDSA Revolution, ganun din ang nangyari sa Armed Forces of the Philippines. Di ba? Maging sa Philippine National Police, may mga ganyang pangyayari. Hindi ba? Madalit sabi, hindi totoo yung pinaglaban. Kasi kung totoo yun, hindi na sana naulit yun. Masisira na naman yun. Mga kaibigan. Hari nawa, November kasi, ang retirement na rin, retirement age, para kay General Cascolan, mga kaibigan. Kasi po yung sinasabi niyang reforma sa PNP, halos lahat yata ng naging hepe ng PNP, yan ang sinasabi pag na-appoint. Buti nga ito ngayon, ewan ko, paano mo maibabalik ang tiwala kung hindi mo naman
lulutasin yung mga problema, mga sanhi na naging dahilan kung bakit mawala ang respeto at tiwala ng publiko sa Philippine National Police. Halimbawa, di ba sa mga nakaraan hindi na nila inuulit yung susugpuin ng weteng. Hanggang ngayon may weteng di ba? Hanggang ngayon may weteng, mga kaibigan. Kasi nakahalata na publiko Lahat ng uupong PNP, babaguhin ng PNP, ibabangon ng imahe. Meron pang umarte nung araw dyan Di ba? Nagpagawa si Bato, di ba? Nagpagawa pa ng pagmumukha niya, tsaka yung sumunod yata sa kanya. May mga kung ano-anong nilagay, mamang pulis ba yun? Mga ganon. Mga kaibigan. Wala rin Ang bagsak din sa weteng Kidnapping for ransom, droga, di ba? Doon din ang punta Pagkahaba-haba daw ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Yun ang nangyari. Mga kaibigan. Yun, halimbawa, para mabago mo yan, talagang gawin mo yung hindi nagawa. Ang tanong, magagawa niya ba yun? Di ba? Paano mo lilinisin yung pulis? Lalo na ito si Kaskolan, kilala raw ito na hindi nagpapahiya ng tao niya. Di ibig sabihin kung sintidor. Di ba? Pero, total, 2 buwan ka lang naman Sana nga, di ba? Kasi, baka gawin mo ng dahilan yan para sa retirement mo. Hindi, 2 buwan lang ako hindi na. Ikaw ang nangako Hindi naman sinabi sa iyo ng publiko, mangako ka. Di ba? Wala namang nagsasabi sa inyo ang publiko Hindi naman kayo pinilit ng publiko. Bago mo tanggapin yung pwesto mo o bago ka magsimula dyan mangako ka muna. May nagsabi bang ganon? Nalilinisin mo ang Philippine National Police. Ibabalik mo para maibalik ang tiwala at respeto ng publiko. Wala namang ganon Kayo lang nagsasabi niyan. Kaya sabi ko nga sa inyo, walang kwenta yung mga ganyan kung yung mga nauupo sa gobyerno, especially itong mga politikong mga elective officials. Di ba sabi ko dapat maging requirement yung bukod sa certificate of candidacy, i-require din sila ng iba pang requirements. Di ba? Isa na dyan yung nag-seminar ka sa Republic Act 6713, may certificate na naipasa mo yun. May konting pagsusulit bago ka. Kahit na 3 buwan lang yan. Siguro sobra-sobra yung panahon na yun para makabisote nila yung 6713 sapagkat yun ang Biblia ng mga nasa gobyerno kasama pulis. Para alam mo lahat ang gagampanan mong tungkulin sa gobyerno. Kaya nga, hindi ba, kapag may nadidimanda ng pagnanakaw, anti-graft, laging nakakabit yung hindi ka lang kinakasuhan sa pagnanakaw, kundi kinakasuhan ka rin ng paglabag sa Republic Act 6713. Bakit? Hindi mo sinunod yun Hindi mo ginawa. Kaya sabi ko sa inyo, halimbawa, kamukha niya, ayan. May sinasabi, ibabalik ko tiwala, respeto. Dapat yan, under oath dapat pati sa mga ganyang opisyal, i-require na yan Pipirma ka. Yan yung ipinangako mo, pirmahan mo. Under oath. At kapag yan ay hindi mo nagawa, natapos ang termino mo sa November, hindi mo nagawa yan sa pulis. Pati yung mga elective official, ganyan dapat lahat, impapasok sa politika. Kung ano yung mga pinapangako, susulat, pipirmahan, susumpaan. Ang kaakibat na parusa
pagka hindi mo natupad yun, ban ka na o perpetual disqualified ka na humawak ng anumang public position o anumang posisyon sa gobyerno. Kahit barangay tanod, hindi ka na pwede. Dapat, di ba? Kasi niloko mo eh. Yung publiko, di ba yun ang lagi nating nagiging karanasan? Pagkatapos na makaluklok yung ibinoto mo, o kaya may itinalaga, ang gaganda ng sinasabi, katulad ng sinasabi nila Tito Soto, di ba? Sa mga ina-appoint, lalo kay Giran. Okay lang yun eh. Walang problema eh. Yan daw eh. Malinis ang pangalan. Mga kaibigan. Kala mo, pag si Soto, pagka sinabi niyang gano'n, para siya dumadakila yung tao pagka nagsalita siya. Halimbawa, nagpatotoo dun sa tao, di ba? Magaling yan. Akala mo ba siya holy water eh? Di ba? Para siyang holy water na ibinuhos mo rin sa kriminal at lilinis na. Ha? O kaya para siyang holy water, pag ibinuhos mo sa kanal, pwede mong inumin yung tubig ng kanal, mga kaibigan. Ganun ang postura ni Soto eh. Gustong makakumpetensya si Virgin Mary, mga kaibigan eh. Parang virgin na virgin sa corruption si Tito Soto eh, pagdating sa corruption, di ba? Virgin eh. Mabibigo tayo. Pagka naiboto mo na, naitalaga yung tao, pinuri pa. Di ba ako nga? Andalas, pagka inanga mo yung tao, o kaya gusto mong bigyan ng moral support. Di ba? Pinupuri pa natin eh. Pagka medyo maganda pangalan, maayos ang sinabi, sa bandang huli hindi pa nagtatagal eh. Mawawalan ka na ng gana. Iba na sinasabi, iba yung ginagawa. Di ba? So, importante yun. Dapat yung mga yan pinapipirma. Na parang, kasi kontrata yan eh, sa taong bayan, yung pagpasok mo sa public office. Sabi pa nga, di ba, a public office is a public trust. Pagkatapos, yung trust, pinagtataksilan mo eh. Yun, betrayal of public trust nga tawag doon, di ba? Kasi pag betrayal of public trust, malawak yun. Lahat ng pwedeng ipakahulugan mo na pinagtaksilan mo ang tiwala ng publiko, ginancho mo ang tiwala ng publiko, betrayal of public trust yun. Si ERAP, betrayal of public trust. Hindi pala, a public office is a public trust, Ken. Si ERAP yun, mga kaibigan. Ngayon, ganun dapat. Pagka hindi mo natupad, inappoint ka, lalo yung mga head na, di ba? Mga ganyang katataas na ang pwesto. Katulad sa sinasabi, iminumungkahi natin gawin sa mga tatakbo sa politika, dapat ganyan na rin sa kanila. Bukod pa yan doon sa kanilang talagang saguting indirectly sa mga katiwalian. Meron kang pinapangako sa taong bayan eh. Paano kung hindi mo matupad? Total, retired na ako. Ano pa magagawa nyo? Bye-bye. Ganun ba lang yun? Di ba may panloloko yun? Di ba deception yun? Mga kaibigan. Pero tayo nga po, sabi ko nga kanina, ginagawa natin ang pagpuna hindi dahil sa ayaw natin sa kanila. Hindi. Ang gustong-gusto natin, magtagumpay sila. Ang may ayaw sila eh.
Mga kaibigan pati itong mga politiko, ayaw nila yan. Masisira ang kamada. Mawawala na sila ng oportunidad at baka pag masyado ng mataas ang pamantayan, kaya yung mga yan, halimbawa, yung mga politiko pag yung mga yan nakakita ng matinong opisyal, ayaw nila yun. Ayaw nila magtagumpay yung opisyal na ganon. Ang pipiliin niyan yung magnanakaw din, susuportan. Gagawin nilang kaalyado. Mga kaibigan, bakit? Ayaw nila ng merong mabuting pagtutularan. Kasi pag nakita ng publiko, may gumagawa ng mabuti, kamukha si Lim, di ba? Iba ang dedikasyon ni Lim, talagang totohanan yung kanya. Pag lumapit nga yung tao dyan na napagkaitan ng katarungan, totoo Talagang gagawin Ayaw niya talaga yung may naaagrabyado na tao. Ayaw yun ng mga politiko. Kaya nung bandang uli, hindi nila na sinuportahan si Lim Di ba? Lalo na nung nasa Senado si Lim. Isipin mo, kabago-bagong upo ni Lim ang ipinail na panukalang batas, buwagin ng pork barrel, tapos gumawa ng enabling law para maipatupad yung nasasaad sa saligang batas na anti-political dynasty. Ano pa isa? Ipagbawal yung gawing civil case ang kasong libelo. Kauupong-kauupo. Isipin ninyo yan. Sino unang tatamaan doon? Kaninong interes ang maaapektuhan doon sa mga panukalang batas na yunilim? Di mga kasama niya mismo sa Senado. Kaya tuwan-tuwa sila nung nag-resign si Lim bilang senador Hindi tinapos yung 6 na taon. Mga kaibigan, bakit? Paano? Ayaw ni Lim ng kunyari. Hindi siya sanay nung hindi nagtatrabaho. Doon pala sa Senado, pinakatrabaho mo na yung magtalumpati ka minsan Privilege speech Tapos wala ka nang ginagawa, kakamot ka lang ng itlog, nagyayabang ka lang. Ayaw ni Lim ng ganon. Sanay si Lim, gumising ng alas 5 ng umaga, magja-jogging, papasok sa trabaho. May ginagawa, may sinusolusyonan, may nilulutas. Ganon Ayaw nila ng ganon. Kaya nauubos. Pero wala na tayong oras, mga kaibigan. Magpapaalam tayo sa mga nakikinig sa atin sa DWBL 12:42. Napapakinggan tayo alas 10 hanggang alas 11. Pero wag po kayong alis. Kada 80, ang WBL patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.